Guys, usapang legit tayo today, guys. Meron siyang ino-offer na up to 50,000 pesos na revolving credit. Which means, for as long as good standing yung account mo, tuloy-tuloy yung paggamit at hindi daw bababa yung credit limit mo ha, hindi tulad ng iba. Madali lang i-transfer to any e-wallet yung amount na gusto mong i-transfer. From 3,000 pesos, nagkaroon ako ng increase to 10,000 pesos. Mas exciting kapag legit yung pinag-uusapan. So in today's video, let's talk about Salmon Credit. So if you want to learn more, then keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. And in today's video, yun nga, legit yung pag-uusapan, which is more exciting. Kasi si Salmon Financing po yung pag-uusapan natin. Part of the services na ino-offer niya is yung online loan or yung revolving credit niya, which can offer up to 50,000 pesos. Upon approval, guys, depende yan kay system kung magkano i-approve sa'yo. Sa akin, yung in-apply ko siya 2 minutes lang, guys, approve agad. So, for as long as nagbabayad ka on time, pwede mo siyang gamitin, paulit-ulit, pagbayad, gamit agad. Pero dapat, good payer ka ha. So, 100% digital and secure. So far, wala pa namang hacking na nangyari. And 0 annual fee. So, parang na rin siyang credit card, guys. Yun nga lang, scan QR, transfer to e-wallet. Pwede siyang iOS, pwede rin siyang sa Google Play. At least, di ba? Hindi tulad ni Tala na hanggang Android lang for now. Huwag niyong hanapin Salmon Credit, guys. Hanapin niyo si Salmon Finance. Ito po yung logo niya. At napakadali pong mag-apply online lahat. Hindi nyo na kailangan na mag-approach dun sa agents niya. And marami siyang pwedeng paggamitan, guys. Pwede siyang pang-scan QR. Na-try ko siya sa Cycletize nung inorderan ko ng bike shoes yung asawa ko. And paborito kong i-transfer siya sa GCash kung pet sa Di Peligro. Yun nga lang, na 9% yung kanyang interest. Medyo mataas compared kay Maya, which is 7.49. Pero okay na yung 9%, guys. Kasi kung hindi ka pa eligible sa credit card, hindi ka pa eligible sa say Bilease or other loan platforms na may mas mababang interest or kay Maya, 9% is better than other loan apps na 15% per month, diba? And dito kay Salmon Credit, meron po siyang minimum. Pero, I think, mas madaling mag-increase yung credit limit mo kapag always full ka nagbabayad. Wala kang dapat ipangamba, guys, kung magbabayad ka ng full kasi pwede mo siyang gamitin agad. Mas maganda talaga na nagpo-full ka. Otherwise, yung kung ano man yung natira, magkakaroon po yan ng interest at saka magkaka-domino effect, medyo risky yan. So far, sa experience ko, okay naman tong si Salmon Credit. And kung malaki na yung credit limit mo, edi syempre malaki yung matra-transfer mo. And 9% is high, but it's not that bad. It's a good option for those na hindi pa pwede sa credit card or sa other online loan platforms like Home Credit or Bilease. Anyways, aasahan siya, guys. And I'm gonna be honest kasi tatampo na kaagad ako dito. Kasi 3,000 for a very long time, siguro mga 8 months, nasa 3,000 lang palagi yung aking credit limit. Ano ba to? 9% na nga lang ang baba pa ng credit limit. Pero guys, I always paid my dues in full. At hindi ko muna siya ginamit, guys. Siguro parang wala lang, steady. Andyan lang siya kasi sabi niya naman hindi siya bababa. Ayun, nabigla na lang ako na nakatanggap ako ng text dito kay Salmon. Sabi niya sa akin, "Congratulations, as a reward for being a good customer, the limit on your Salmon Credit has just been increased." Ang galing, diba? Huwag kayo basta-basta mag-click ng link, guys. So, hindi ko kinlik yung link. Pumunta akong Salmon. At pinrompt niya ako na mag-update. So, in-update ko siya at nung nag-update ako, nabigla ako, guys, kasi yung credit ko is 10,000 na. So, from 3,000 to 10,000 in 8 months. Tagal din ako nag-search kung paano siya ma-increase pero para wala siyang tutorial. So, dapat dito siguro, so, napakadali niyang gamitin. Yung paborito ko is to transfer. So, pag-transfer syempre, ilalagay mo lang yung amount na gusto mong i-transfer. Credit limit is the maximum amount you're allowed to borrow from your credit line. This limit can be increased in the future based on credit limit use and how timely your payments are. Outstanding balance is the total amount you spent from your credit line. This also represents your total debt to Salmon. And your due date, it's specific. Every month, hindi po yan nag-change. Ganun po yan. This is the date you're expected to pay at least the minimum. Like I said kanina, mas maganda na pay in full talaga. Para siyang practice na magkaroon ng credit card para by the time na meron kang credit card, di ba, ready ka na. So, ayun, yung sa contract ko sa kanya is 9% per month. Not bad, pero at least guys, pag nagta-transfer ka, yung 9% na to, or yung cash, yung cash advance fee niya, na 99 pesos, oh my gosh, hindi po niya yan ikakalta sa kung anumang matatanggap mo. For example, nag-cash advance ako ng 1,000 pesos, 1,000 yung natanggap ko. Pero doon niya yun ibabawa sa credit limit mo. Natanggap ko 1,000 kaagad, natira sa credit limit ko is 8,901. Dapat i-plan mo to ng
maayos eh. Kasi every time na cash advance ka is 99 pesos po yan. Every time na nagpa-process ka. So, kung na-anticipate mo na yung kailangan mo is 3,000, huwag kang mag-cash advance ng 1,000, 1,000, 1,000 or 1,515. Isahan lang guys, para isang 99 pesos lang. Pero depende yan sa needs mo, hindi naman natin yan napipredict eh. Basta yun, cash advance fee niya is 99 pesos. And kapag nag-scan QR ka na, wala daw fee, ganon. Pero I'm sure magkaka-interest to 9% pag dating ng cut-off. Alam ko, kasi may mga tsaka dyan, ang taas ng interest. Ito lang yung option mo. Huwag ka nang magreklamo kasi there are loan apps na nag-o-offer ng loan agad pero 15%. At least dito, 9. Kami po niyang repayment options. Yung sa akin is nagbabayad ako through my e-wallet na rin. Hindi po bumababa yung credit limit ng CIMB. Ito, kahit na hindi mo gamitin, intact po yung credit limit mo. So, itong si Samon, marami po siyang ino-offer. Mayroong loan online. Huwag niyong i-confuse to with loanonline.com. I don't like that website. Loan Online is a service ni Samon. Ito po yung pinag-uusapan natin. Behind nito, yung nag-o-offer nito is Sun Prime Finance, which is registered of course and legit, therefore legit. And then merong Samon Credit. Ito po yung mga services niya. At napakadali po. Ida-download mo na sa Android or sa iOS yung mga IDs na tinatanggap niya. At least mas marami na siyang tinatanggap na IDs, Unified Multipurpose Identification Card or UMID, Driver's License, PhilSys, Social Security System, Philippine Passport, Postal ID. Plastic card lang na version ng PhilSys yung tinatanggap niya, hindi pa pwede yung digital version. Kailangan po talaga na good payer ka dito, at least yung minimum upon due date yung babayaran mo para hindi ma-lock yung credit line mo. If you want to see a step-by-step process kung paano siya i-activate, kasi when I activated my Samon Credit, 2 minutes lang guys, approve agad. 3,000 kaagad yung natanggap ko. Kung gusto niyo yung step-by-step process, of course, I already have that video. You can visit that. The link is in the description box below. Mas bet ko talaga guys na pag-usapan yung mga legit na mga online loan platforms. At kung gusto nyo makahanap ng other legit online loan platforms na, not saying na yun kasi hindi naman sponsored yung video. Pero kung gusto nyo na magka-idea, go to this playlist, mga legit online loan platforms. Baka makahanap kayo ng online loan platform na hiyang or okay para sa inyo. So, if you wanna see a step-by-step process ng pag-apply ko or pag-activate ko ng Samon Credit ko, you can visit the link that's in the description box below. Yung thumbnail, ito po. Ayan po mga beshies. So, kung meron ako nakalimutan banggitin, please put it in the comment section below. Or kung meron kayong mga legit na mga loan platforms, of course, mas magandang pag-usapan yung legit. Please put it in the description box. Silipin natin yan. Tadta din. That's all for today's video. I hope meron kayong natutunan. I'll see you on my next vlog. Bye!